pangitain ako nakikita. May bombang sasabog sa isang simbahan sa Mindanao, Gary. Gary, kita ko. May mga pag-aaral na nagsasabing ang bawat isa raw sa atin ay may tinatawag na psychic abilities o ESP, Extra Sensory Perception. Kabilang na raw dito yung kutob o intuition, mga panaginip na nagkakatotoo o di kaya yun namang deja vu kung tawagin na may nakikita o nararanasan tayo na di na ba nangyari na noon at nanunumbalik sa ating isipan ngayon. Sadya lang daw na may iilang tao na may mas mataas na kapasidad para makita at mahulaan ang mga bagay na mangyayari pa lamang sa hinaharap. Isa na rito ang tinatampok natin sa isang salaysay na siya mismo ang magpapatunay. Naging viral ang kanyang tweets at FB posts nang magkaroon siya ng pangitain tungkol sa naganap na bombing sa Hulo-Sulu at nitong mga nagdaang mga lindol sa ating bansa. Tunghayan at saka natin husgahan ang kwento ng psychic from Dumaguete, the Russia May Sarnes story. Di ka na po. Oh, dahan-dahan lang, anak. Okay. Dahan. Oh. Tago-tagoan po tayo. Sige. Sige. Sige, saglit lang. Oh, teka. Bibilang po ako, ha? Teka. Ito pa, oh. Oh, sige na, bilang na. Magtatago na kami. 1, 2, Teka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taga, Mama! Taga, Papa! Uy, talaga itong patas. Maujud tayo itong akong anak. May superpowers ka ba? Maujud na. Kahit saan kami magtago, nakikita mo kami ni Mama. Para kang may superpowers. Meron po talaga akong superpowers, Mama, Papa. Pagkasama ko po kayo, alam niyo po, sana po lagi po tayong ganito. Ito pong pinakamasayang araw ko. Pasok tayo. Tara. Rasha, gumising ka. Nananaginip ka na naman. Lola, bakit niyo po ako ginising? Ang sarap na po ng panaginip ko. Kasama ko po sila Mama at Papa. Ay, naku. Kaya naman pala napapanaginipan mo yung mga magulang mo. Eh, katabi mo sa pagtulog ang mga larawan nila. Pero dito ko lang naman po sila nakikita. Pero pag nananaginip po ako, parang totoong kasama ko sila. Apo, 5 taon na ang nakakalipas. Kailan mo pa ba matatanggap na matagal nang hiwalay ang anak kong si Nicholson at ang nanay mong si Haria? Nakalimutan na nila ako. Di na po ba nila ako mahal? Mahiwaga ang buhay, Rasha. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Basta ang isipin mo na lang, andito si Lola. Mahal na mahal kita at hindi kita pababayaan. Pati na ang mga kuya mo. Rasha, kwento mo nga muna sa amin ang sitwasyon ng family ninyo. You have both parents? Yes po. Both parents? Oo, pero magkahiwalay na po sila. Kanino kayo lumaki? Bali, yung nagpapalaki sa amin po, yung lola ko. Ilang taon ka ba nung una kang makakita ng mga entities? Yung pinakauna po sa paaralan namin dati, elementary po ako noon. What 6 grade? years old, grade 1. Yung pinakauna po is duwende. Tapos, kinuwento ko naman po noon sa lola ko, sa mga kapatid, pero hindi sila maniwala. Pero may naniniwala po doon yung
guro ko po kasi maski siya po, alam niya po na may ganun doon sa likuran ng room namin. Marunong ka ba mag-magic? Kasi magpapamagic sana ako na lumataw bigla sila mama at papa. Namimiss ko na kasi sila eh. Sinong kinakausap mo? Kaibigan ko. Eh, walang naman tao dito ah. Alam mo, kaya walang gustong makipagkaibigan sa'yo, loka-loka ka. Ma'am! 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 Alam mo, hinihinggit ako sa mga kuya ko kasi sila kahit papaano nakasama pa nila sila mama at papa bago sila mamatay. Rasha, sino ba kausap mo dyan? Nakikita niyo po yung kaibigan ko? Huwag po kayo matatakot sa kanya, ha? Apo, baka naman namamalikmata ka lang. O di kaya... Apo, alam ko kulang ka sa pansin at atensyon ng mga magulang mo. Pero hindi mo kailangan gawin ito. Baka kung anong isipin ng mga tao sa'yo. Lola, totoo po yung sinasabi ko. Nakita po talaga ni teacher na kinakausap ko po yung duwende. Duwende ba ka mo? Unsay dagwaya po? Lolo Ruben, naniniwala po kayo sa akin? Ay, nako, Kuya Ruben. Oo. Na-e-empluensyahan mo na yung apo natin sa pagiging albularyo mo kaya kung ano-ano ang mga nakikitang laman lupa. Asa pa dahil siya magmana? Nagkampihan na naman kayong maglolo. Oh, maiwan ko na nga muna kayo dyan. Nandiyan ka na. Lolo, sana naman po magtagal po kayo dito sa amin. Huwag kang mag-alala po. Maraming magpapagamot sa akin sa bayan. Ay, teka nga muna. Meron nga pala ulit akong regalo sa'yo. Hulaan kung saan nandiyan ang regalo ko sa'yo. Ito po. Wow! Ang galing-galing talaga ng apo ko. Ito pa. Galing mo talaga. Mana ka talaga sa akin. Mabisang. Lolo, bilisan niyo po. Parang narinig ko po kasi si Lola tinatawag niya ako. Paano nangyari yun? Ang layo-layo natin sa lola mo. Nasa bayan tayo. Yun nga po yung ibig sabihin ko. Pag nananaginip po ako, ginigising niya po ako. Kahit gising na po ako, tinatawag niya pa rin po ako. Bilisan niyo po, kinakabahan na po ako. Sandali. Sige, sige, balik na lang kayo, ha? Itin mo na lola mo, ha? Bumalik kayo, ha? Sige. Halika na po, Lolo! Uwi na po tayo! Halika na. Hindi na siya umabot sa ospital, inatake siya sa puso. Mami Susay! Mami Susay! Mami Susay! Mami Susay, gumising po! Papa, Mga anak, ito ang tita Laila ninyo. Ituring nyo siya na para nyo ng ina. Maging mabait kayo sa kanya. Ililipat ko na kayo ng Dumaguete. Sa kanya ko kayo ihahabilin habang nagtatrabaho ako sa abroad. Tuluyan na ngang nagkalayo sina Rasha at Lolo Ruben niya nang lumipat sila sa Dumaguete. Muli namang umalis patungo sa ibang bansa ang kanilang ama, kaya naiwan si Rasha sa pangangalaga ng kanilang madrasta. Rasha, ginalang ko ang desisyon ni Nicholson na tumira kayo dito. Kaya sana, respetuhin niyo rin naman ako.
Nakakabastos kasi kapag nakikita ko pa ang picture ng nanay mo dito. Huwag niyong isipin na ako ang kontrabida dito. Dahil bago pa kami nagsama ng papa mo, sumama na sa ibang lalaki ang mama mo. Kaya ang nanay mo ang sisihin mo. Guys, mas mabuti siguro kung wag na lang natin ituloy yung ghost hunting dito sa sementeryo. Kasi alam nyo, masama na nabubulabog yung mga spirito eh. Rasha, huwag ka nga masyadong KJ dyan. Naduduwag ka lang siguro. Right? Kung totoo kayo mga spirito, magpakita at magparamdam kayo sa amin. Di kami natatakot sa inyo. Di pala natatakot, ha? Uy! Sorry. Ba't nandito ka pa kasi? Ba't hindi ka sumunod dun sa kanila? Di ka ba natatakot dito? Ikaw, ba't hindi ka sumama sa kanila? Hindi ka ba natatakot? Babae ka. Hindi eh. Bata pa lang kasi ako, sanay na ako sa mga ganito. Lagi na ako nakakakita ng mga multo, mga manlupa, mga ganun, kung ano-ano. Kaya sisimula sa akin to. Ah, talaga? Ako rin eh, bata pa lang ako, pakitain na rin ako ng mga multo. Pero kung pakitain ka, bakit parang hindi ko yata naririnig sa mga klase mo? Sinadya ko na hindi pa alam sa kanila. Kasi yung matawag na weirdo, mga ganun, muna. Rasha. Ah. Gary. Ito pala yung nabalitaan ko. Iniiwasan mo ako. Gary, nabanggit na sa akin ng friend ko yung intention mo. Ngayon pa lang, sinasabihan na kita na please sana tigilan mo na yung binabalak mo. Okay? Bawal pa akong mag-boyfriend, Gary. At isa pa, distractions lang naman yun eh. Mauwi lang din naman sa hiwalayan. Grabe ka naman, Rasha. Hindi ganyan ka mag-isip. Ang advance mo naman mag-isip. Alam mo, may forever. Tignan mo yung mga lolo't lola natin. Alam mo, kung walang forever, di sana wala tayo dito mga apo nila. All I'm asking is a chance, Rasha. Pagkakataon para mapasaya kita. Alam mo, nakikita ko kasi dyan sa mga mata mo ang lungkot. At nararamdaman ko rin sa'yo na parang may kulang sa'yo. Kaya mong punan ko yun. Huwag mo sabihing nagkakamali ako. Bakit? Psychic ka ba? Manghuhula ka ba? Baka hindi mo natatanong, marami na ako nabasa na libro tungkol sa psychic ability. Tulad ng palm reading. Gusto mo ba? Basahan kita. Sige na. Sige nga. Anong nababasa mo? Anong nakikita mo dyan? Alam mo, isa lang ang nababasa ko dito. Tayo ang magkapalad. Bagamat magkaiba ang kanilang relihiyon, dahil sa pagpupursigi ni Gary, hindi nagtagal ay sinagot na rin siya ni Rasha. At dahil na rin sa kagustuhang patunayan ni Gary ang malinis niyang intensyon, nagpunta at nagpakilala si Gary sa pamilya ng dalaga. Ginagawa mo dito? Lakas ang loob mo pakita dito. Kuya, kilala mo si Gary? Yan yung naging tulay na umaasa sa girlfriend niya. At tol, hindi ko naman alam na may boyfriend na nun si Dindin eh. Hindi naman pala kuya, hindi niya naman pala alam yun. Kahit na. Saka bakit mo pinagtatanggol? Ano ba yung lalaking yan, ha? Boyfriend ako ni Rasha. Ano? Boyfriend? Hindi pa pwede magpagrelasyon ng kapatid ko. Lalong-lalong sa lalaking kagaya mo. Gagaguhin mo rin lang siya. Mahal ko si Rasha at malinis ang intensyon ko sa kanya. Sumasagot ka pa, ha? Tingnan natin kung di ka matameme dito. Kuya! Kuya, tama na! Kuya! Gary, umalis ka na, dali! Mapapahama ka lang dito! Umalis ka na! Umalis! Nung minahal kita, nangako ako sa sarili ko na hindi kita iiwan hanggang kamatayan. Talagang matigas ka, ha? Hindi naman ang kapatid ko. Hindi. Tatahimikin kita. Kuya, wag! Wag! Mahal ko siya! Nagmamahalan kaming dalawa o hindi niyo ba nakikita yon? Kung
sasaktan mo siya, unahin mo na rin ako! Manang! Rasha! Nagtanan kayo? Opo, ganun. Pero hindi naman po tumagal ng isang taon, like mga 2 months lamang po. So, kinasal kayo agad? Ganun ba Agad-agad ibig po. sabihin? Oh, ba't parang mukha kang malungkot, ha? Dahil ba hindi nakarating yung mama at papa mo sa kasal natin? Hindi Ano ka ba? Sanay na naman ako eh. Sanay ako na wala sila sa mga mahalagang okasyon sa buhay ko. Lalo na yung nanay ko, kaya hindi ko na sila hinahanap. Naisip ko lang bigla si Lolo Ruben. Sila kasi ni Mama Susa yung tumayong mga magulang ko. Sila yung tinuring ko ng mga magulang. Sayang kasi kung nandun sana sila, I'm sure sobrang masayang-masaya sila para sa atin. Huwag kang mag-alala. Hindi man sila nakarating sa kasal natin. Pero papatunayan ko kay Lolo Ruben na hindi ka nagkamali sa pagpili sa akin. Paano? Well, one thing is for sure. Hindi kita iiwan hanggang dulo. Gising! May nasusunog! May! Yung usok umabot na sa atin! Halika na! Nasusunog yung sa kapitbahay natin! Ga, dali-dalihan mo! Teka lang, anong sunog? Wala namang usok ka. Ga, meron! Wala. Sige na, magpahinga na tayo. Pero ga... Wala. Nananaginip ka lang, ha? Naniwala si Rasha na isang masamang panaginip lang ang nakita niya. Pero pagkalipas lamang ng ilang araw, Agad yung sunog. Oo nga eh. Ito na lang din dinadama yung bahay natin. Hindi ka ba natakot? Gary, hindi lang talaga ako makapaniwala eh. Alam mo, ganito yung nangyari sa panaginip ko. Gary, nagkatotoo yung panaginip ko. May nabasa akong libro tungkol sa psychic ability eh. May mga tao raw na nakaka-predict ng future. Hindi kaya isa ka sa mga yun? Ang sabi mo rin, manggagamot yung lolo mo. Baka namana mo. Baka naman nagkataon lang lahat, Ga. Ewan ko, pati ako naguguluhan na rin eh. Naalala ko tuloy nung bata ako, si Lolo Ruben lang yung nakakasagot sa mga tanong ko na to. Mabuti pa siguro tumawag ako sa kamag-anak namin, no, sa Mindanao. Papahanap ko si Lolo Ruben para makausap ko na. Tsaka makita ko na rin. Mas na-miss ko na siya eh. Lolo Ruben? Lo! Lo! Nagkita na rin ulit tayo sa wakas. May pasalubong ulit ako sa'yo. Wow! Pero gaya ng dati, hulaan mo ulit kung nasan to. Sige. Dito. Sabi na eh. Lo, parang kakaiba naman po yata tong candy na to. Special yan, kasi special ka po. Alam ko may bumabagabag sa'yo. Tandaan mo to, ha? Kung ano man ang kulang sa buhay natin, lahat tayo ay biniyayaan ng Panginoon ng espesyal na kakayahan. Siya, hindi na ako magtatagal. Papaalam na ako sa'yo. Ho, teka Lo, bakit ang bilis nyo naman ho yata umalis? Ako, mabilis talagang paglagay natin sa mundo. Kaya kung anong kakayahan ang pinagkaloob sa'yo, pagyamanin mo sana to.
Hinga. Dahan. Hinga. Parang mainit ka. Ga, inaapoy ka ng lagnat. Ga, okay ka lang? Ga! Isinugod ni Gary si Rasha sa ospital. Pero walang nakitang sakit at komplikasyon ang doktor. Ilang araw pang nagtagal ang mataas na lagnat ni Rasha. Kaya nagdesisyon si Gary na patingnan si Rasha sa isang albularyo. Oh, kamusta? Kausap mo ang lola mo? Hindi ko na ulit nakakausap ang lolo Rabin ko kahit kailan. Sabi ng kamag-anak ko, ilang linggo na raw yung nakalipas nung mamatay ang lolo Rabin ko. Spirit of the Glass, tawagin mo ang kaluluwa ng Lolo Ruben ko. Spirit of the Glass, gusto kong makausap ang kaluluwa ng Lolo Ruben ko. Walang kwenta! Rasha, ano to? Gusto ko lang naman makausap si Lolo Ruben eh. Gusto ko makapagpaalam sa kanya ng maayos. Gusto ko siya makita ulit, Gary. Lolo Ruben, please naman magpakita ka sa akin, please. Dad, tama na. Mamaya kung sino pang masamang spiritong matawag mo eh. Tama na, ha? Bakit ganun? Bakit ganun, Gary, nung bata ako? Kung sino-sino mga multo yung nagpapakita sa akin, yung mga multo na hindi ko naman kilala, ayan, nakikita ko sila. Pero bakit ngayon, kung kailan kailangan ko makita yung kaluluwa ng lolo ko, kailangan ko siya makausap, wala! Ayaw niya, hindi siya nagpapakita, bakit ganun? Ang dala na! Ay. Hello po. Ikaw yung nanaginip nung may nangyaring sunog dito sa atin, di ba? Ako nga ho. Alam mo, may special gift ka. Ako rin, may special gift ako. Isa rin akong faith healer. Naku, parehas po pala kayo ng lolo ko. Manggagamot din po kasi siya eh. May kakaibang glow sa mukha mo eh. Ako po? Okay lang ba na hawakan kita? Sige po. Bakit po? Kaya pala may kakaiba sa mukha mo. Hindi ako maaaring magkamali. Nagtatalang tao ka. Talaga po? Wow. Sige,
Mag-iingat ka. Kayo rin ho. Salamat po. Baby. Baby na kami. Ga! Ga! Dali. Saya mo Sobrang good mood mo. May sasabihin ako sa'yo. Halika, maupo ka dito. Ga, galing kasi ako ng doktor. Alam ko na kung ano yung tunay na dahilan kung bakit sumama yung pakiramdam ko nitong mga nakalipas na araw. Ga, buntis ako. Totoo? Buntis ka? Buntis ako. Ibig sabihin magiging pamilya na tayo? Magiging pamilya na rin tayo sa wakas, Ga. Ga, ayoko sana na matulad yung pamilya natin sa naging pamilya ko. Kaya, ipinapangako ko sa'yo, Ga. Aalagaan ko yung anak natin. At kahit na anong mangyari, hindi ko iiwan ang anak natin. Gaya ng ginawa sa akin ng nanay ko. Una ka daw na nag-viral, nagkaroon ka raw ng vision bago nga naganap yung holo bombings nung January. Ano ba ang nakita mo talaga sa panaginip mo? Oh, ako na yan. Ako na yan. Ako na? Ako na. Magpahinga ka na. Kaya ko to. Sigurado ka, Oo, ha? ingatan mo yung baby natin, ha? Ako na yung sumaganto. Okay, salamat. Ay. Bombang sasabog sa isang simbahan sa Mindanao, Gary. Gary, kita-kita ko. Parang totoo, kita-kita ko, Gary. May sasabog yung simbahan. Relax ka lang, ha? Relax ka lang. Baka mapano ang baby natin, okay? Gary. Tama lang. Tama na, ha? Kung nagkatotoo yung pangitain mo noon, tungkol dun sa sunog, malamang sa malamang magkatotoo din yan, ha? Mas maganda pa siguro i-upload ko to sa social media para makapagbigay tayo ng babala. Diyos ko, Gary. Diyos ko, sana hindi magkatotoo yung nakita ko. Gary, ang daming tao mamamatay, Gary. Kailangan natin silang tulungan, babe. Pagdasal natin, hindi magkatotoo yun, Gary. Pagdadasal natin sila, ha? Relax. Ipinost nga ni Gary sa social media ang naging pangitain iyon ni Rasha. Paglipas ng mga araw, pansamantala nilang nalimutan ang tungkol dito. Hanggang sa... Sa araw ng pag-awit ng Hallelujah sa misa sa Mount Holosulu, naganap ang dalawang pagsabog sa loob at labas ng simbahan pasado alas 8 ng umaga kanina. Halika dali! Yung balita, bilis! Nagkabasag-basag ang mga bintana, ang harapan, sira-sira at ang mga upuan sa ano may balita? Isang bangkay mga nasa 2 patay. Nasa 8 Katotoo naman yung pangitain mo. Bakit gising ka pa? Natatakot kasi ako matulog eh. Baka mamaya kung ano-ano na naman mapapanaginipan ko. Ewan ko ba, di ko alam kung dapat ba akong matuwa dito sa karunungan na ipinasa ni Lolo Ruben o ano ba to, sumpa ba sa akin to? Hindi ko na alam. Ano ka ba kung ano-ano yung iniisip mo?
Ang isipin mo, blessing yan. Biruin mo, nakikita mo ang mangyayari sa future. Ang dami mong taong matutulungan. O, tignan mo to. Nag-viral nga itong pinost ko sa social media eh. Tapos may isa pang babae na humihingi ng tulong sa'yo. Baka daw mahulaan mo kung saan natabunan yung anak niya ng gumuhong building. Ilang araw na raw kasi nilang hinahanap. O, paano? Gilamos na muna ako, ha? Para makapagpahinga na rin. Sige, ga. Ipinadala nga ni Rasha sa magulang ng natabo ng bata ang iginuhit niyang larawan. At sa eksaktong larawan na kanyang iginuhit, ay doon nga natagpuan ang bata. Buhay ang anak ko! Buhay! Salamat! Iba't iba pang mga pangitain ang ipinost ni Rasha sa social media. Gaya na lamang noong February 22, nang 5 estudyante na nag-field trip ang namatay sa isang trahedya nang masalpukan ng truck ang van na sinasakyan nila. 5 sa mga nasawi ay estudyante sa senior high school. 7 naman ang sugatan at dinala sa ospital. Kwento ng driver ng truck. Hanggang sa nahulaan rin nga ni Rasha ang nangyaring lindo sa iba't ibang bahagi ng Luzon nito lamang nakalipas na April 22. Naitala ang sentro ng lindol sa Castilleros, Zambales. Mas malakas naman ang pantayan ng US Geological Survey sa lindol na rumehistro sa kanila ng magnitude 6.3. Kami-kabilang minsan ang naitulog nito sa iba't ibang lugar. May mga nakakilala na po ako na mga yung kaparehas po sa akin, yung mga paranormal investigator, gano'n po. Kasi after na feature ako sa KMJS po, tinatanong nila po ako kung may mga magaganap ba. Tapos tinatanong nila ako kung saang lugar daw ba yun. Sige, mag-ingat kayo, ha? Sige, sige. Uy, sikat ka na. Siguro ang dami niya ng pera, no? Kasi ang dami nagpapagamot sa'yo lagi. Hindi naman. Tsaka wala naman kaming hinihinging kapalit sa pagtulong namin sa kanila eh. Alam mo ba, pag di ko na nga kaya, sinasabihan ko sila na sa'yo magpunta kasi alam ko na magaling na magkagamot ka. Ang laki na ng tiyan mo. Oo nga eh. Ilan buwan na yan? 4 na buwan na. Alam mo, hihilutin kita para mas gumanda yung kapit ng bata at saka tumaas yung matres mo. Ah, ganun ba yun? Oo. Oh, sige, sige. Baby. Ay. Para tumaas. Ayan, baby. Libre masahe, oh. Salamat, ha? Ito na, dala ko na yung gamot mo, ha? Muna ito. Ba, kanina, sobrang nag-aalala ako sa'yo pag sugod sa ospital. Akala ko mawawala na yung baby natin. Narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Mahina yung heartbeat ng anak natin. Kaya kailangan mas mag-ingat. Magpahinga ka. Siguro mas maganda kung
kaya mo nang tumanggap ng mga nagpapagamot? Ga, naamoy mo yun? Amoy mapanghe na malansan, hindi ko maintindihan. Ga, alam mo, gabi-gabi ko naamoy yun. Sobrang bumabaliktad na yung sikmura ako sa amoy na yun. Ga, ano yun? Teka, titignan ko. Baka magnanakaw yan. Uy, Ga, mag-ingat ka, ha? Kamusta ho yung baby namin? Before I answer that, meron muna sana akong gustong linawin sa inyo. Tapatin mo ko. Bukod sa nireseta ko sa'yo, may iba ka pa bang gamot na ininom? Like certain medication na maaaring ikalaglag ng bata? Anong klaseng tanong yan, Dok? Bakit naman ho ako iinom ng pampalaglag? Gustong-gusto namin magkaanak ng asawa ko. I'm sorry kung natanong ko yun. Pero hindi ko rin ma-explain kung bakit nangyari yun. Huwag sana kayong mabibigla. Kasi wala na ang bata. Nakapagtataka rin kung bakit durug-durug ang fetus na nasa sinapupunan mo. Ano? Dahil sa nangyari, niraspa si Rasha para makuha sa sinapupunan nito ang wala ng buhay na sanggol. Bukod sa sakit ng katawan, mas ininda ni Rasha ang sakit ng kalooban sa pagkawala ng kanyang anak. Natira na kita ng pagkain dito. Ano kasi lumabas sa kwarto eh. Sige na. Nakikiusap ako sa'yo. Kumain ka naman kahit konti. Baka mamaya mapano ka na niyan eh. Sana nga. Sana nga alam ko kung anong pwedeng mangyari sa akin. Hindi sana mas iningatan ko yung anak natin sa sinapupunan ko. Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko naman lahat. Nangako ako eh. Nangako ako na hindi ako tutulad sa nanay ko pero mas masahol pa yung nangyari sa akin. Simula ngayon, sinusumpa ko na to. Kakayahan ko na to. Ayoko na manggamot. Ayoko na mga pangitain na yan. Ayoko na. Ayoko na. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Wala kang kasalanan. Yung mga doktor nga hindi alam kung anong nangyari sa baby natin eh. May gumawa niyan sa'yo. Malakas ang kutob ko. Hindi basta ordinaryong ibon yung nakita ko sa bubong natin. Para patunayan ang duda ni Gary, muli lumapit si Rasha sa iba't ibang albularyo. Pero iisa lamang ang natuklasan nila. Hindi basta namatay ang bata sa sinapupunan mo. Tinabaho ito ng isang mangkukulam, nasuha ang anak mo. Kilala niyo ho ba kung sino ho yung mangkukulam? Isang babaeng may inggit sa'yo, Rasha. May taglay itong itim na kapangyarihan. Pwede magpalit ang anyo, mahaba ang buhok. Malapit lang siya sa bahay niyo. Isang babae lang kilala kong ganyan. Ang kapitbahay natin. Pakilala siya sa akin bilang isang manggagamot. Si Alma. Maghunos dili ka.
Yung babae bang tinutukoy mo, yung dating nangungupahan dito? Oo. Wala na sila, lumipat na nung isang araw pa. Hindi nga binanggit kung saan sila nakatira. Hindi ako matataguan ng babaeng yan. Paano natakasan na nga tayo? Paano natin nahanapin yung babaeng yun? Kahit sa impyerno pa siya magtago, hindi niya tayo matataguan. Kailangan ko na matuto ng karunungang itim. Ito na rin siguro ang tamang pagkakataon para matulungan kita. May nakilala akong matanda, magaling, at handa siyang tulungan ako. Tuluyan na ngang nabulag ng galit ang mag-asawang Russia at Gary. Pagsapit ng mahal na araw, sumama na si Gary upang magpaturo sa nakilala niyang manggagamot. Habang si Russia naman, ginugol ang panahon para mag-aral din ng tungkol sa tinatawag nilang Black Magic. Kung magpapagamot ho kayo, pasensya na ho, hindi na ho kami nang gagamot eh. Russia, anak. Kapal di naman ang mukha nyo na tawagin pa akong anak, no? Inirin nyo lang naman ako sa mundong to, di ba? Pagkatapos inabando na para sumama sa isang lalaki. Kaya pasensya na, ha? Para po sa akin, matagal na hong patay yung nanay ko, eh. Anak, handa akong tanggapin lahat ng masasakit na salitang sasabihin mo sa akin. Pasalamat nga kayo, hanggang salita lang ako, eh. Yung ginawa niyo sa aming magkakapatid, hindi niyo alam kung gaano kasakit. Nasa tuwing sasapit yung birthday ko, o kaya magkakasakit ako, kayo't kayo pa rin yung hinahanap-hanap ko. Hindi niyo naman pala kaya magpakaina sa amin, sana hindi niyo na lang kami binuhay. Sana pinatay niyo na lang ako nung nasa loob pa ako ng sinapupunan niyo. Para hindi ko na naranasan itong mga kalupitan ng mundo. Nung araw na naghiwalay kami ng tatay mo, gustong-gusto ko kayong isama. Pinigilan niya ako. Ilang beses ko kayong binalikan hanggang sa tuluyan niya na kayong nilayo sa akin. Hanggang sa paglaki niyo. Nahiya na akong lumapit sa inyo, anak. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas loob para humingi ng tawad sa iyo, anak. Huli na ho yung paglapit niyo. Hindi ko na kayo kailangan sa buhay ko. Oo, unawaan ko kung hindi ko mapapatawad. Ito na yata yung ganti ng karma sa akin. Yung totoo. Gusto ko kayong gantihan. Pero hindi ko pala kaya. Kaya ngayon, kung iiwan niyo na naman kami, baka mas lalo ko kayong hindi mapatawad. Ma. Anak. Ilang araw pagkatapos magkapatawaran ang mag-ina, ay bumalik na si Gary na taglay na ang bagong karunungang natutunan niya. Ito na ang gabing pinakahihintay natin para magawa natin ang ritual ng sumbalik. Ang pagbabalik sa babaeng gumawa ng atraso sa atin. Ga, kung wag na lang kaya natin ituloy ito. Parang mali kasi na gumanti pa tayo eh. Nung makausap ko kasi si Mama, na-realize ko na kapag napatawad ka, mas matatahimik ka. Itong gagawin natin ka, baka mas lalong gumula lang yung buhay natin. Isipin mo yung mga inosenteng tao na gagawa niya pa ng masama. Nabibiktimahin pa ng babaeng yun. Kaya kailangan gantihan natin yung lintik na babaeng yun. Basta ipangako mo, tatakutin lang natin siya, Ga. Bibigyan ng babala at huwag na huwag mo siyang sasaktan. Esum et sanctum apparatum.
Esum et sanctum apparatum. Esum et sanctum apparatum. Esum et sanctum apparatum. Esum et sanctum apparatum. Esum et sanctum. Esum et sanctum apparatum. Bakit ako dito? Anong ginagawa ko dito? Hindi mo na kami matatakasan. Nakasadaw ko! Hindi na rin kami sa kademonyo ang ginawa mo sa anak namin. Hindi mo kaya ang kapangyarihan ko. Tingnan natin ang... Anong ginagawa mo? Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Mabibigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng anak namin. Buhay ng anak namin ang kinuha mo. Buhay lang din ng anak mo ang kukunin namin sa'yo! Patawarin mo ako para... bagong buhay para sa anak ko! Nangangako ka ba? Hindi ka na ulit gagawa ng masama. Kapag bumalik ka ulit sa mga masama mong gawain, babalikan ka namin kahit anong oras. Nangangako ako! Rasha. 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 Ano nangyari? Muntik na akong kainin ng galit ko. Tama ka. Masamang magiganti. Paano kaya kung ito talaga yung mission natin sa buhay, no? Gamitin ang kaalaman at kakayahan natin para makapaggamot ng mga tao. Oo nga eh. Kaya lang simula bukas, tigil na muna ako sa panggagamot ko. Salamat po. Salamat po. Iingat po kayo, dahan-dahan. Ingat po ah. Salamat po. Bakit ka naman hihinto sa paggagamot? Kasi yun kasi yung bilin sa akin ng doktor eh. Kailangan ko daw ng total rest, lalo na't ngayong 2 buwan na akong buntis. Totoo? Totoo. Buntis ka ulit? Magiging daddy ka na. Makabuo tayo ulit. Pero paano kung ipanganak mo na yung anak natin, tapos paglaki niya, meron din siyang psychic ability? Kung yun ang kagustuhan ng nasa itaas, edi tatanggapin ko. Pero syempre sa ngayon, ayoko muna isipin yan.
Okay? At ayoko munang problemahin kung anong mangyayari sa kinabukasan natin. Kasi ang Diyos naman talagang nakakaalam ng plano niya sa atin eh. Tama naman. Meron ka ba bang nakikitang dapat paghandaan ng ating mga kababayan? Meron ba? As of now, wala pa naman po. Nasasaktan ka rin ba pagka yung iyong mga nakikita na pe-predict nagkakatotoo? Oo naman po. Like example, kapag yung mga nakikita ko nangyayari sa mismong araw na yun, kung pwede ko lang po yun wag na lang matuloy, gagawin ko naman po. Pero hindi din po ako Diyos na mangyayari yun siguro na ma-rebook yung mga Pero pinagdarasal ko naman talaga po yun. Kapag may mga pangitain po akong nakikita, talagang ang unang-una ko pong ginagawa, nagtitirip ako ng kandila tapos pinagdarasal ko po na hindi na po mangyayari sana. Basta yung intention ko lang po ay makapagbigay po ako ng babala at makapagtulong para po mapaghandaan po kung ano po yung mga mangyayari. So, Rasha, maraming salamat, ha? At ikaw ay pumayag na i-feature ka namin dito sa Magpakailanman. At kami aasa, mananalangin na sana lahat ng iyong panaginip, puro na lang magaganda para sa ating lahat sa Pilipinas at sa ating mga kababayan. Thank you very much. Thank you. Ayon sa pag-aaral ng National Academy of Sciences sa Amerika, 2% o 2% lamang daw ang scientifically demonstrated na mga taong may tunay na kakayahang magkaroon ng ESP o extrasensory perception. Sa makatuwid, konting-konti lamang ang naniniwala at may ebidensya na ito ay totoo. Sa ating bansa, bagamat walang statistics na nagpapatotoo rito, marami sa atin ang naniniwala sa hula at mga taong nakakakita raw ng mga mangyayari pa lamang sa hinaharap. Sa kwentong inilahad sa atin ni Rasha ngayong gabi, siya nga ba ay may tunay na psychic ability? O nagkataon lamang ang kanyang mga pangitain? Yan ay hindi pa natin tahasang mapapatunayan sa ngayon. Pero para sa akin, mas mainam na tayo ay laging mag-iingat at huwag nating iasa ang ating kinabukasan sa hula at pangitain ng ibang nilalang. Ngayon, bukas at magpakailanman.